Natividad Hatulan, Leonelo Hatulan, Macrina Fariolen, Santos Ruamar, Betty Batutu Ruamar, Filomena Robang, Alfredo Navarro Uy, Guillermo Rabago, Margarita Rabago, Maria Rabago, Candido Marzan, Alejandro Marzan, Ferdinand Biala, Maria Almoite, Guillermo Almoite, Antonio Cardenas Jr., Johnny Billones, Raquelino Kaasi Jr., Lucila Marquez Kaasi, Arvin Kaasi, Jerry Kaasi, Jeremias Kaasi, Agapito Rabot, Feliciana Rabot, Catalina Pasigon, James Pasigon, at sa lahat ng kaluluwa sa Purgatorio. Misa para sa death anniversary ni Virginia Gavina Cabrera, death anniversary din para kay Teodoro Avenido, Carmelita Avenido, at Joel Calabria. Misa para sa kaarawan ni Bency James Nastor, 37th birthday of Erwin Clarisan, Oliva Leron, Monica Jane Arango, and Val Rialin. Pamisa para sa special attention para kay Vincentico and relatives. Misa pasalamat para kay Elizabeth Guzman and family, Alejo and Gamad family. Graduation kay happy graduation para kay Annalise Erica Aguilar, Selma Marzan and family, Mr. and Mrs. Randy P. Rola and family, Edna Maramat and family, Imelda Almoite, Digna Factor, Zinaida Kaasi Rabot and family, Beatrice Baldapan and family, Gigi Rialin. Misa pasalamat para kay Erlinda Kayako and family. Pamisa para sa Sower's birthday celebration para kay Mila Habian, Janice Bustamante, Perla Arango, Jeneline Ananuevo, Belinda Tapas, Jocelyn Magaro, and Virgie Ansugay. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo ng Panginoon. At ang tema po ng ating pagdiriwang ay pagkaing dulot ni Jesus ay buhay. At sandali po tayo tumahimik at magnilay habang hinihintay po ang banal na misa. At ang makakasama po natin sa misa ngayon ay si Father J.
lahat at sabihan po natin ang moro sa pambungad na awit. Sa ating mananalangin at kasama ang intensyon nila Banjo Papilota, Lili Villahermosa, Alma Totoro Giacchino, Roy Dominic, Jan Manuel, Andaya family, at Bas family, Uluan Rami Salazar, Loribin Ibanez, Mayor Janita Melusa, at para sa Panawan ni Janjan Andaya, at para sa kaluluwa ni Sean Iu, Rafael Cristina, Samuel, Pinancio, Onofre, Cipriana, Ilina, Libra. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin. Ang Eucharistia, ang siyang bukal at rurok ng ating buhay Kristiyano. Sa Eucharistia, nagiging handa tayo humarap sa mga hamon sa ating buhay spiritual. Sa pamamagitan din ito, na ipapahayag natin tayo ay isang tunay na sambayanan ng Diyos sa tuwing nakitipon tayo sa Eucharistia, sa tuwing inaalay natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang lahat ng mga bunga ng ating pagsisikap. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo, Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon namin Jesucristo, ang huling hapunan ay inilaga ko para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idanal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dugo ang nagpatibay sa unang kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita. Kasunduang tanda ng kagustuhan ng Diyos na magkibahagi sa buhay ng piniling bayan. Na mapalitan ng kasunduang ito, pinagtibay ni Jesus ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito naman ay parang isang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumin handog. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumin handog. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumin handog. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumin handog. Pinagiging ganap ng bagong tipan ang lumang tipan. Lubos na kinalulugdan ng Ama ang pag-aalay ni Jesucristo. Ang dugo ni Jesus ang pumapawis sa ating mga kasalanan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alala ang bagay wala sa sanlibutan ito.
Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisiwang baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa kapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng lumalagang baka ay ibinibisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, ay iniaray niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at ipahayag po natin ang awit tungkol sa mabuting balita. Pagkain mula sa langit, ngayon na sa daigdig. Handog na kay ibig, kailan may di masasay. Paghahain lahat ng ialay sa isa. Ang korderong nagliligtas, ang mana na nagsisikas. Pasunan ng pagmamahal, kabiliyong kaawaan. Gawing dapat mangyayang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamatan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong kapal, lahat kami iyong alagad. Sa buhay mo walang wakas. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang limadora, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pangpaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos,
ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Ayon pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo, the solemnity of the body and blood of Christ. Sa binyag, yung tinanggap natin binyag, tayo ay naging bahagi sa katawan ni Kristo. Siya yung ulo, tayo ang katawan. That's why maganda kayong pangako sa binyag dahil kasama nito ng Jesus, siya yung ulo, yung katawan, may pangako, may hope, may pag-asa ng muling pagkabuhay. That's why bilang katawan ni Kristo, bilang simbahan, tayo ay pilgrim church. Naglalakbay lang tayo. Ang papuntahan natin, kanyang kaharian. At sabang naglalakbay dito sa sanlibutan, kailangan natin ng spiritual na pagkain. At ito nga sa banal na Eucharistia, sinasabi dito sa ating Ebanghelyo, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanyang mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Hindi sinabi, ito ay simbolo ng ito ang aking katawan. Anong kinuha ni Jesus? Anong dinampot niya? Tinapay. Pero sinabi niya, ito ang aking katawan. So, sa pamamag, walang imposible sa Panginoon. That's why sa banal na misa, mayroong bahagi ang pari asking the Holy Spirit na yung tinapay, yung alak, maging katawan ni Kristo. Yung term naman na ginagamit natin para to explain yung transubstantiation. Transit, transfer. Yung tinapay, yung alak na transfer into the body and blood of Christ through the power of the Holy Spirit. Dahil walang imposible sa Panginoon. Tulad ni Maria, walang human contact. Diba? Pero nagbuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. So, yung tinanggap natin, ito ay katawan ni Kristo, pagkain natin spiritual. Ang katawan ni Kristo, siya ang nagbibigay buhay. Ibig sabihin, ang tinanggap natin, nagbibigay buhay. So, hindi lang para sa atin, pero yung buhay na yan, gagamitin mo na magbigay ka ng buhay. Hindi lang na tumanggap ako kay Lord o sa misa o may buhay. Pero may mission tayo. Habang tinanggap si Kristo, ang nagbibigay buhay, tayo rin ay magbibigay buhay sa pagtulong ng kapwa. Dahil tayo katawan ni Kristo, parang extension tayo ni Kristo sa mundong ito. Sa pamamagitan natin, naway makita si Kristo sa buhay natin. So bilang binyagan, tayo ay extension ni Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, extension ka ni Kristo. Tingnan mo yung mukha, extension ba talaga? So, bilang katawan ni Kristo, extension tayo. That's why sa pamamagitan natin, pag gumawa tayo ng kabutihan, ipanakita mo si Kristo. Pag tumulong ka na sa mga nangangailangan, ipinakita mo si Kristo. Dahil tayo bilang kasapi ng simbahan, kasapi sa katawan ni Kristo, extension tayo niya dito sa sanlibutan. So pag sinasabuhay natin yung ating pananampalataya, buhay na buhay si Kristo.
Pero pag hindi natin sinasabuhay ang pananampalataya, hindi makikita ng mga tao si Kristo. Tayo ang extension niya. Pag gumawa ka ng kabutihan, makikita si Kristo. That's why sa banal na Eucharistia, sinasabi dito sa unang pagbasa, parang pakipagtipan, covenant. Diba si Moses gumawa ng altar, at ang ginawa ni Moses, pumatay siya ng tupa, at yung dugo, kalahati ng dugo, saan inilagay? Kung nakikinig tayo, sa altar. Actually, ito yung tinutukoy doon sa New Testament, yung Kalbaryo. Yung altar offering, di ba? Doon sa Kalbaryo, ino-offer ni Kristo, ni Jesus, ang buhay niya. He shed His blood para sa ating kaligtasan. Di ba? Saan ang kalating dugo? Saan iniligay ni Moses? Ginawa bang dinuguan? Saan iniligay ni Moses? Sa mga tao, binasikat. Okay? So parang may covenant na He shed His blood, na ino-offer para tayo rin. No? Part ng blood, He shed His blood, na maligtas tayo. That's why ang banal na misa, parang ito yung i-covenant na hindi na tayo slave. Diba? Sabi ni Jesus, you are no longer slave, but you are my friends. Parang sinabi Lord, mga pangyaw ka na tayo, pangyaw. Ha? Hindi na tayo slave, hindi na tayo alipin sa kasalanan dahil sa Kalbaryo. Tinubos na tayo sa Kalbaryo. He shed His blood para sa ating kaligtasan. That's why every time na dumalo tayo ng misa, ang misa pala ay nagbibigay sa atin ng kalayaan. Malaya na tayo, niligtas na tayo ni Lord. That's why nandito tayo para magpasalamat sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng Eucharistia, pasasalamat. Pagpunta natin dito, pasalamat ka muna kay Lord. Hindi lang ang complain, ang hingi. Pasalamat ka kay Lord. Salamat sa pagmamahal. Niligtas mo ako, Lord. Sa pamamagitan ng dugo mo, Lord, through your blood, you redeemed me. Salamat, Lord. Pero Lord, may problema ako, Lord. Pero magpasalamat ka muna kay Lord. Tayo hindi marunong magpasalamat. Hingi ka agad. Tingnan mo, pag nagpapasalamat ka, tapos nag-pray ka, ibigay ni Lord. Hindi binigay, tapos kasi palaging hindi mo nagpasalamat muna tayo. That's why yung misa, yung blood, no, para makipagtipan. Di ba sa Pilipinas, no, yung sa Bohol, yung kay Miguel Lopez de Legazpi, at saka si Katuna, di ba yung blood compact, pacto de sangre, blood compact, di ba? For friendship, the Spanish at yung mga Pilipino. Ganun din sa misa, di ba? May blood, parang blood compact, inaalay na ni Jesus ang buhay niya para sa ating kaligtasan. Kasi yung banal na misa, ito yung maghatid sa atin ng ating kalayaan. The more we participate na Mass, na buong puso, na buong isip natin, kaluluwa, ipiparticipate, the more na maging malaya tayo. Pero pag nag-misa, nandito lang tayo, hindi mo binigay yung isip mo, puso mo kay Lord, walang kalayaan. Kasi nandiyan ka lang, nakaupo. Hindi kailangan ito matapos. Naghihintay na siya. Bakit hindi ko patagin ito? Pero pag nandito ka na, ibigay mo yung isip mo, yung puso mo, dahil ang Eucharistia, ito yung magbigay sa atin ng ating kalayaan. Pag every time you pray, ibigay mo kay Lord yung isip mo, yung puso mo. That's why sometimes, nabuboring tayo magdasal dahil hindi natin sinusurrender ang buhay natin. Prayer is surrendering. Di ba sa Eucharistia, sinurrender ni Jesus ang kanyang katawan, ang kanyang buhay. Pero sinurrender niya, anong nangyari? Merong muling pagkabuhay, buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag hindi mo isurrender ang buhay mo kay Lord, walang totoong buhay, walang muling pagkabuhay. Kung gusto natin yung tunay na buhay, isurrender mo ang buhay mo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, isurrender mo ang buhay mo kay Lord. Pag sinusurrender natin yung buhay, ibig sabihin,
sundin natin siya. Diba? Yung pagbabago. Sundin natin siya. So yung mga tao, sabi ng mga tao, sa unang pagtangdugog ito na siyang katibayan na pagkatipad. Sabi na, susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pag sumusunod pala tayo kay Lord, susundin natin yung kanyang banal na utos. So sa ating banal na Eucharistia, na as we celebrate the solemnity of the body and blood of Christ, we're reminded, sabi niya, tayo ay naging bahagi sa katawan ni Kristo. At siya yung ulo. At bilang katawan ni Kristo, tayo ay extension ni Kristo sa mundong ito. That's why ang mission natin habang tumanggap tayo sa banal na Eucharistia, itong nagbibigay buhay, tayo rin ang tumanggap, dapat magbigay buhay. Hindi maninira ng ibang buhay. Magbibigay buhay. Dahil extension tayo ni Lord. That the more gumawa tayo ng kabutihan, the more nagbibigay tayo ng buhay. At ito nga, ang banal na Eucharistia, ito yung nagpapalakas sa atin para patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Amen. Magsitayo ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng lahat ng kaluluwa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus ang kaya inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nangyayagat ang araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang rito at hukom sa nabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran, at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taos-puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga reliyoso at reliyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila sa maligayang kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tahimik ating idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eucharistia ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kami maisabuhay ang kahulugan ng Eucharistia. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Pagkakinawan ang Panginoon pagkakaroon sa iyong mga kamay, sa kapilayan at kalaanan, sa ating pinagawan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya ay nakisalo sa kanyang mga lagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang mamungtupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililinaw upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatisan pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Cardinal Stephen Chow naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawahan mo at paglapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, at ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Isama sa ating panalangin ang ating mga kaibigan na
may mga karamdaman, may problema. Sa tahimik, in silence, we pray for our friends who need our prayers. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sa pagbigay natin ng kapayapaan, sabihin natin sa kapatid natin, extension ka ni Kristo, peace be with you. Extension ka ni Kristo, peace be with you. Peace be with you.
Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan dugong banal. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo muna para sa parish announcement. Parish announcement. First, the new issue of parish newsletter will be distributed at the exits in the church today. A memorial mass on Tuesday, June 4 at 8 p.m. will be offered for the departed. You may bring the photos of departed family member or members and display them in front of the altar. It is a regular memorial mass held on the first Tuesday of each month. The Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus is celebrated on Friday, June 7. The Adoration of the Blessed Sacrament will be held after the Mass at 6 p.m. The new academic year of St. Joseph's Sunday School will start on September 2024. Registration of new students begins now. The application form and guidelines can be obtained at the parish office or downloaded from the St. Joseph's Church website. Magsitayo po ang lahat. June 12, Independence Day. So June 9, next Sunday, together with the Philippine Consulate, meron po yung Thanksgiving Mass doon sa Chater Road. Kaso lang maaga yung 9 o'clock. Kasi sa umaga, kasi nagpukuskus pa kayo. So, kung maka-join kayo sa morning, yung ating Philippine Independence Day, 126th anniversary natin. So doon may, before sa Mass, may interfaith prayer, then Mass, Catholic Mass, after that, Mass yung program na nandun sila. Doon sa Chater Road. Kung maka-join kayo. Kung wala kastos. Second reminder, maraming kababayan dahil sa yung mga ATM, nagpapahiram, nandun ilagay yung mga mga scam ng pera. Yung dahil siya may-ari ng ATM, ayan, mahuhuli. Marami doon kayo sa bilangguan. Bukas, papaling ako doon. Bisitahin yung ating mga kababayan na nabilanggo. So, mag-ingat kayo, huwag magpahiram na ATM. Kasi di mo na pinapasukan pala ng mga money laundering. Yung pangalan ay nakalagay doon. Alam ng bangko kung magkano lang ang papasok sa ating every month. Ipasok na, 100,000 na. So na-alert yung bangko, tawag sa polis, pinuntahan nyo. Maski inosente ka, pero pangalan mo. At another na yung bonus naman, yung MOX account, no? So MOX, di ba? Na pahiram ng ID, tapos yung ID, mga detalye ng ID mo, gumagawa ng account. So doon din, parang ATM na modus rin, yung mga pera na laundry, pinapasok sa account, i-ID mo yun. Ikaw din pupuntahan doon. So mag-ingat sa mga personal details na ATM, ID nyo, mag-ingat. Trabaho tayo dito, o yung iba, gusto ko mabilis ng pera. Pahiram lang, pahiram. Pati asawa, pahiram. So, mag-ingat. Mag-ingat po tayo. Tapos sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, lalo na yung mga baguhan, mga inosente, okay lang naman yan. Pahiram picture natin. Mag-ingat sa mga details. Sumainyo ang Panginoon. Magsukayo habang iginagawad ang pagpapaspas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasan walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal
upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong tanuntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaan walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.